Mga kababayan, akala ba ninyo kapag bumaliktad si Orly Gutesa, tapos na ang kaso laban kay Martin Romualdez? Hindi raw. Sabi mismo ng Office of the Ombudsman, may 28 iba pang witnesses na handang magbigay ng direct at material information. Pero teka, si Boying Rimulya naman, dati nang itinuro ang kampo ni Romualdez bilang nasa likod umano ng recantations. At si Romualdez, sinasabi ngayon ng kanyang kampo na wasak na raw ang ebidensya laban sa kanya. So sino ang tama? Gutesa, Remulla o si Romualdez? Hindi tayo pipili ng kampo ha. Resibo ang hahanapin natin. Investigation, evidence, accountability, justice. Diretso tayo. Okay, ha? Hashtag walk with Lan. Facts first, analysis next. Unang pasabog, ha? Hindi raw nakasalalay kay Gutesa ang kaso. Nako, talaga, ito ang pinakamahalagang development. Matapos bawiin ni Orly Gutesa ang bahagi ng kanyang naunang testimonya tungkol sa umano'y cash deliveries kay former House Speaker Martin Romualdez, sinabi ng ombudsman, hindi raw umiikot ang investigation sa isang witness lamang. Ayon sa ahensya, mayroon pa silang 28 witnesses na sinasabing may direct at material knowledge sa mga transaksiyong iniimbestigahan. At ayon sa ombudsman, active, uniformed personnel ang mga ito at nasa ilalim ng legal process. So malinaw, hindi ibig sabihin na dahil bumaliktad si Gutesa, patay na ang investigation. Pero hindi rin ibig sabihin na dahil may 28 witnesses, guilty na si Romualdez. Okay, importanteng distinction yan ha. Witnesses are not convictions, allegations are not verdict, pero witnesses are also not nothing. Kaya kapag sinabi mong wala ng kaso dahil umatras si Gutesa, teka muna, may 28 pang sinasabi ang ombudsman. Tignan natin kung ano ang dala nilang resibo. Okay, Gutesa, ikaw ang unang may malaking problema, di ba? Okay. Pero hindi lang dyan nagtatapos. Orly Gutesa, ikaw muna. Nung una, sinabi mong may personal participation ka umano, di umano sa paghahatid ng maleta ng pera. No? Sinabi mo yan, di ba? Ang statement na iyon ay ginamit pa sa Ombudsman Complaint Affidavit bilang bahagi ng sinasabing money trail patungo kay Romualdez. Ngayon, binabawi mo? Sinasabi mo na ang accusation ay hindi raw talaga galing sa sarili mong personal knowledge at may ibang taong nag-supply, naghanda o nagbago di umano ng kwento. Orly, hindi maliit na correction yan ha? Hindi. 3 maleta pala, hindi 4. Ang binago mo ay nangyari ba o hindi? Personal knowledge ba o hindi? Kaya ang criticism ko sa iyo, simple lang. Kung nagsasabi ka ng totoo ngayon, bakit mali ang sinabi mo noon? Kung totoo ang sinabi mo noon, bakit mo binabawi ngayon? At kung pinilit ka, ilabas ang resibo, messages, drafts, emails, call records, witnesses, financial trail kung may ipinangako sa iyo. Hindi pwedeng pangatlong narrative na naman ang solusyon sa dalawang magkasalungat na naratibo. Pero hindi rin pwedeng burahin lang ang recantation ha. Ay talagang fairness check tayo dito. Hindi rin pwedeng sabihin ng prosecution, wala kaming pakialam sa recantation. Meron dapat dahil kapag ang witness mo mismo na ginamit mo bilang factual bridge ay biglang nagsabing mali ang nauna niyang kwento, credibility problem iyon. Sa supplemental counter affidavit ni Romualdez, sinabi niya na si Gutesa umano ang mahalagang factual bridge sa allegation na may cash na napunta sa kanya. At dahil binawi ni Gutesa ang kwento, argumento ng depensa na hindi na pwedeng basta gamitin ang original version habang binabaliwala ang recantation. That is a legitimate defense argument. Kaya ang tamang response ng ombudsman ay hindi, bahala na si Gutesa, kundi corroborate everything independently. Kung totoo ang first testimony, patunayan without Gutesa,
kung totoo ang recantation, investigation kung sino ang gumawa ng sinabi niyang script. Evidence should survive even when witnesses become unreliable. Etong mas sensitibo, ha? Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya previously accused the camp of Martin Romualdez, okay, of being behind recantations by several former bodyguards. At nang tanungin kung bakit, sinabi niya in substance, sino pa ba ang makikinabang kung magre-recant sila, di ba? Oy, nako, dapat we will dig down deeper diyan, ha? Romualdez Camp denied that allegation and accused that ombudsman of prejudice. Dito ako critical kay Rimulya, ha? Sir, ikaw ang ombudsman. Hindi ka ordinaryong commentator, hindi ka vlogger, hindi ka political spokesperson. Ang office mo ang nag-iimbestiga kung sasabihin mong isang partikular na tao o kampo ang nasa likod ng recantation. Mas mabigat ang dating niyan. So nasaan ang ebidensya? May communication ba? Payment? Witness? Instruction? Okay, meeting? Document? Digital trail? Kung mayroon, ilabas sa tamang proseso. Pero kung ang basihan ay sino pa ba ang makikinabang, hindi sapat yun para sa akin. Benefit is not proof. Motive is not proof. Suspicion is not proof. At kapag investigator ka, dapat ikaw ang pinakamaingat sa premature conclusions. Ombudsman, stronger position, ha? Pero fair tayo kay Rimulya. Mas malakas ang posisyon ng ombudsman kapag sinasabi nitong may 28 witnesses pa kami. Iyan ang gusto kong marinig. Hindi alam namin kung sino ang nagpapabago ng testimonya, kundi may iba pa kaming direct at material witnesses. Patunayan namin ang kaso gamit ang ebidensya. The Ombudsman said that 28 witnesses remain in active, uniform service and are already undergoing legal processes connected to the investigation. Good. Then let the evidence speak. Kung malakas talaga ang kaso, hindi kailangan ng dramatic press statement. Documents, financial records, witness corroboration, digital evidence, project trail, money trail, iyan ang magsasalita. Ngayon, global roll call muna tayo. Ay, nako, saan kayo nanonood mga kaibigan? Maynila ba? Leyte, Davao, Cebu, Middle East, Europe, USA, at mga OFWs natin, comment your country below. At kung nakakatulong sa inyo ang ganitong breakdown, feel free to support the channel via Super Thanks so we can keep bringing you facts and context. Pero, wag aalis dahil si Martin Romualdez naman ang susunod at mayroon din akong tanong sa kanya. Sinabi ng kampo ni Romualdez na dahil sa recantation ni Gutesa, na wala na raw ang mahalagang link sa allegation laban sa former speaker. Sa kanyang supplemental counter affidavit, sinabi rin ni Romualdez na walang kontraktor umanong nagsasabing binayaran siya. Walang DPWH official na nagsasabing humingi o tumanggap siya ng kickback. Matalino walang identified project na direktang natutunton sa unlawful payments sa kanya. At walang financial record na nagtatrace ng illicit proceeds papunta sa kanyang assets. Nagsubmit din ang kampo niya ng affidavits mula sa 25 current at former employees ni Saldico na kumukontra sa allegations. Strong defense. Pero ito ang criticism ko, Huwag ding mag-victory lap ng maaga. Dahil ayon sa ombudsman, may 28 pa silang witnesses. Hindi pa natin alam sa publiko kung ano ang eksaktong testimonya ng bawat isa. So kung depensang sinasabi, wala nang ebidensya at prosecution naman, may 28 pang kaming witnesses, sabi nila. Ang tamang sagot ay, show us through due process. Hindi social media declaration, hindi press conference conviction, hindi press conference acquittal. Okay. Mga kaibigan, ito ang mas matindi. 25 affidavits sa side ng defense, 28 witnesses naman ang sinasabi ng ombudsman. Huwag nating gawing scorecard. 28 beats 25. Hindi. One credible witness with a strong documentary corroboration can sometimes matter more than maraming hearsay statements.
At maraming witnesses din can independently corroborate a pattern. Ang tanong ay quality. Personal knowledge ba ito? May documentary support ba? Consistent ba? May CCTV? May financial trail? May project records? May bank transactions? May messages? May dates at locations na independently verifiable? Iyan ang test. Iyan ang pagsusulit. Hindi mas marami kami. Evidence is not a popularity contest, ha? Ito ang challenge ko kay Ombudsman. Kung talagang strong ang case kay Romualdez, prove it without Gutesa. Actually, baka mas mabuti pa yon. Blessing in disguise. Dahil damage ng credibility niya. Kapag inconsistent ang key witness, defense lawyers will attack that all day. So kung may 28 witnesses kayo, bring that strongest ones. Kung may financial trails, show it to the proper forum. Kung may transaction records naman, authenticate them. Kung may direct witness, test credibility. Kung may conspiracy, connect every person through evidence. At kay Romualdez, kung wala talagang money trail, then challenge it. Kung mali ang witnesses, cross-examine and rebut them. That is due process. Hindi natin kailangan ng political fan club on either side. Ang hatol nila. Ito na po ang hatol nila na. Number 1, Orly Gutesa. Ang credibility mo ngayon ang isa sa pinakamalaking problema ng buong investigation. 2 materially conflicting accounts demand a serious explanation. Number 2, Boying Rimulya. Mas credible ang ombudsman kapag nagsasalita sa pamamagitan ng evidence kaysa speculative public accusations tungkol sa kung sino ang may nasa likod ng recantations. Kung may proof, dalhin sa proceedings. Number 3, Martin Romualdez. May legitimate defense ka dahil sa recantations at 25 affidavits, pero hindi pa ibig sabihin na tapos na ang investigation. The Ombudsman says it has 28 more witnesses with direct and material information. Number 4, wala pang final verdict, walang conviction, wala ring automatic exoneration. Number 5, ang pinakamahusay na kaso ay iyong hindi nakasasalalay sa isang witness na pabago-bago ang kwento. Walang iba, kundi si Orly Gutesa. Follow the documents, follow the projects, follow the money, follow the digital evidence, then let due process decide. So kayo, ang tatanungin ko, kung kayo ang ombudsman, gagamitin pa ba ninyo si Orly Gutesa o iiwan nyo na siya at bubuuin ang kaso gamit ang ibang witnesses at hard evidence? At kay Boying Rimulya, dapat ba siyang maging mas maingat sa public accusations habang ongoing ang investigation? At kay Martin Romualdez, sapat ba ang recantation at 25 affidavits para ibasura ang kaso? O kailangan munang marinig ang 28 witnesses? Comment down below. Respectful pero matapang tayo, ha? If you find this breakdowns helpful, feel free to support the channel via Super Thanks so we can keep bringing you the truth. Subscribe to stay updated on the truth behind the latest headlines. We are on the road to 100,000 subscribers. To show the strength of our community, join us. Facts first, analysis next. This is #WalkWithLan. Mabuhay po kayong lahat, ha? Hanggang sa muli.